Carb overflowing. Pakita ko sa inyo. CB125. Saka muna. CB125. Pag nag-overflow yung carburetor nyo, either sa madumi o sira na yung ano niya, yung float valve. So, kailangan nyo tanggalin yung hose ng gasolina. Tanggalin nyo itong piston valve. Kaya kamayin, gamit tayo ng tools. Ito, mga basic lang to, pero mahalaga to sa mga baguhan, sa mga mag-DIY. Yung piston valve niya, gamit lang kayo ng pliers. Ito po yung piston valve, throttle valve. Tapos tanggalin nyo lang yung mga clip ng air filter. Phillips screw lang yan. Lagyan nyo lang yung air duct kung tawagin. Tapos yung isa sa manifold, ito ay CB125. Nag-overflow siya. Hindi na ginagamit ng may-ari kasi yung may-ari may bago ng Supremo, tapos may click pa, tapos may wave pa. Bago nyo tanggalin, i-drain nyo muna yung gasolina. Ito yung kanyang drain bolt, flat screw sa ilalim. Pagtapos ng tumulo yun sa drain, isarado nyo na ulit clockwise. Tapos iwas nyo lang yung air duct. Ayan, hila. Tanggalin nyo yung mga hose. Papakita ko sa inyo kung anong problema nito. So ito na yung carb, wala na yung gasolina. So sa chamber niya meron siyang dalawang tornilyo. So depende yan sa model ng motor kung ilan yung tornilyo ng gas chamber natin. So dito na iipon yung gasolina. Pag hindi nyo ginagamit yan masyado yung motor nyo, nagiging siya, contaminated. Dumudumi yung gasolina, kaya nagbabare sa mga butas-butas. Ayan o. Dami ng latak. So pag nag-overflow yung CB, ito yung pinaka-valve niya. Ayan o. Lumalaro yan. Pag puno na yung gas, maangat to. So, kapag nag-overflow, hindi siya nagsasara ng ayos. Either may dumi yan or upod na yung float valve. So kakalsin nyo muna yan. At ganito lang magalas yan. Baka basic lang. Yun. Para siyang pototoy na maliit. So mga pogi, nililis muna natin yung niya, lalagyan ng float valve niya. So ito yung lalagyan ng float valve. Hindi pa naman siya ganun katulisan, pero ito, pagka siya nagpalit kayo ng ganitong float valve, bago na, tapos naiwan yung float, ito yung plastic. Kasi minsan ito rin yung nagiging problema. Meron kasi siya special tools na panukat dun sa pag-angat nito. Tsaka kung gano'ng kalalim na to. So dahil yan, yung pinakatinatamaan ng tunggil niya, ito, yung uso ng float valve. Ayan, pag may konti na siyang hukay, wala na yan, hindi na siya nagsasarado ng ayos. So pag nagpart kayo ng bago na ganito, tapos bago na yung float valve, at nag-overflow pa rin, ito na yung kailangan nyong paltan. So isang buong carburetor na. Dito na mismo yung tama niyan. Yung ganito, may nag-aano niyan, yung float valve lapping, may pang ganun may pang ganung tools, nilalap yung ganito.
para lumapat na ayos to. Pero dahil nagpalit na kayo ng bago at saka float valve, float tapos float valve, tumagas pa rin. Wala na to, isang buong carburetor na yan. So ito, nirelease muna natin. Kasi yung float valve, 200. Wala pa tayong kasiguraduhan dyan kung pag nagpalit tayo ng bago is hindi siya mag-overflow. So linis muna kasi may mga dumi-dumi siya kanina, no? Tapos buuin na natin. Sa pagbabuo niya, napakadali lang. Paano nyo kinalas, ganun lang din. Sabit nyo muna yung pototoy. Tapos ipasok nyo doon, sa loob, sa butas. Out. Pag naisabit nyo na, ilagay nyo na yung pin niya. Ano lang kasimple. Pag check nyan, kailangan na bounce back yan. Ayan o. Pag hindi siya nagbabounce back, wala na yan. Tira na yan. Balik nyo na yung cover, tapos dalawang tornilyo. Dalawang Phillips screw. May kayo, isa yung nasa kot na ako na hindi na nakatulo. Saan? Yung ating ginawa ko masira yung aking nasa 100. Hindi ka natin nag-overflow din. Nirelease ko lang. Nung malinis gamit na yun, wala na. May nakabara lang doon. Ay, pero dati nung hindi pa natin nabubukay ko ha. Dire-diretso. Oo, dire-diretso. Kasi Kasi pinapatay ko nga. o yun, sabi na ng customer. Yung isa nalinis lang, ayos na ulit. Wala na yung overflow. So ngayon, nilinis lang natin. Testing natin dito. Ano? Ang tawag mo sa ito, ay finishing. Pagbabalik niyan, kung paano nyo lang kinalas, tandaan nyo lang ano. Sundan nyo na lang. Ganito lang ginagawa ko dyan pag kinakabit ko. Inuuna ko dito sa air duct. Yan. Tapos, pagkabit nyo dito sa air duct, tulak nyo lang. Marami na kasi... Marami na vlogger ano? Ang vlogger, parang tanga. Yan sabi nyo, mga vlogger daw, parang tanga. Parang sakit na yan, parang kausap. Mahirap din yung vlogger. Hirap din yan. Ay, lalo, nung unang-unang kuha nyo, nag-go-voice 1, nag-go-voice 10, yung nasa abroad. Ito kahirap. Okay, pag naipasok nyo na yan, ibalik nyo lang yung makinalas nyo kanina. So yung drain tube. Ito yung kanyang carburetor. Dito sa gilid dyan. Tapos yung kanyang throttle valve. So ito nga pala mga gantong piston. Ito is PB type. So piston valve type siya. Meron siyang piston valve. Unlike po dun sa mga Supremo, mga mga motor yon, GD, yung ibang GD naka-piston valve na rin eh. So siya is diaphragm type. Okay. Inordoy nyo lang na yung pagkakakabit ng ating piston valve, ng throttle valve natin is hindi siya nahihila kapag inililiko nyo. Tapos, kapit nyo lang ulit yung hose. Ito lang yung hose nya. Hose ng gasolina. Tapos, buhay natin. Pagkabuhay pa lang ng gas, kahit hindi nyo nabuhayin yung motor, pwede nyo na makita yan kung siya ay nag-overflow. Hipitan nyo lang yung mga niyan, yung mga clip.
Ito sa may insulator, Phillips screw lang to. Pag hindi kaya ng Phillips screw, 8mm. Air duct. Tapos check natin yung kanyang ilalim. Ayan yung kanyang hose. Ito. So kailangan walang tutulong gasolina dyan hanggang bukas ng umaga. Joke lang. Isa pa mga technique kapag binuo nyo na yan, tiktikin nyo yung karburador. Ayan, ganda. Para yung float valve nya is lumapat na ayos. Ayan, tiktikin nyo lang na ganyan. Tayo sa baba, check natin. Wala na itong cut-cut, wala na putol-putol. Kapag may tumulo dyan, pero balik kayo sa buong karburador. Balik mo na natin yan. Ready na natin natin. Kanina, pagdating ni Kuya Rod, pagkabuhay pa lang nung gasolina, pagka-on, dire-diretso na yung tagas niyan. Ngayon, dapat yan, tatagas kapag sira na yung float valve. Yun lang yung mga kailangan nyong i-check pag nag-overflow yung float valve lang tsaka yung float. Tapos linisin nyo lang mabuti. Ilang minuto na, wala pang tumatagas. So babalitaan ko na lang kayo kung nag-overflow pa. Pababalikin ko si Kuya Rod. Tapos siya mismo magsasabi sa inyo. Okay, yun lang.